Nagbabalik po ang unang balita, ilang buwan nang inilalaban ang kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na makapagpiyansa siya kaugnay sa kasong electoral sabotage. Balikan natin ang mga pangyayari mula nang sampahan siya ng kaso ng COMELEC sa report na ito. Hindi makakalimutan ng maraming Pilipino ang eksenang ito sa Ninoy Aquino International Airport Nobyembre noong nakaraang taon. Ang dating pinakamakapangyarihang tao sa bansa na si dating Pangulo at ngayon Representative Gloria Macapagal Arroyo hinarang sa tangkanyang bumiyahe patungong Singapore para magpagamot. Ang biyahe ay pinahintulutan ng Korte Suprema sa bisa ng TRO sa watchlist order ng Department of Justice. Pero nanindigan ng DOJ noon, wala silang natatanggap na kopya ng desisyon mula sa Korte. Kailangan pa rin daw hintayin ang ipafile nilang motion for reconsideration at ang desisyon doon bago makaalis ng bansa ang mag-asawang Arroyo. Makalipas ang 3 araw, kinasuhan ng COMELEC ng electoral sabotage si Arroyo, dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bidol. Ito'y dahil sa umunoy pagkasangkot sa sinasabing dayaan noong 2007 senatorial elections upang tiyakin ang panalo ng Team Unity sa Maguindanao. Ang kaso ay nairaffle kay Judge Jesus Mupas ng Pasay City Regional Trial Court Branch 112. Noong araw ding yun, nag-issue ng arrest warrant si Mupas. Hiniling ng kampo ni Arroyo na manatili siya sa St. Luke's Medical Center kung saan siya nakakonfine dahil sa problema niya sa kanyang cervical spine. Pero hindi ito pinagbigyan ng korte. December 9, inilipat si Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa arraignment niya nitong Pebrero, not guilty ang plea na inihain ng dating Pangulo sa kasong electoral sabotage. Sa nakalipas na mahigit 7 buwan, inilaban ng kampo ni Arroyo na makapagpiyansa siya. Bagamat nakasaad sa batas na non-bailable ang kasong electoral sabotage, iginiit ng kanyang mga abogado. Base raw sa konstitusyon, lahat ng akusado ay may karapatang makapagpiyansa. At kahapon, pinagbigyan ng Pasay City RTC Branch 112 ang bail petition dahil hindi raw sapat ang ebidensya ng prosekusyon laban kay Arroyo. Agad nilisan ng dating Pangulo ang VMMC at bumiyahe patungo sa kanilang bahay sa La Vista Subdivision sa Quezon City. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting.